Hello guys! Kumusta po? Si Teresa po ito. At ang topic po natin for today or ang gusto kong i-share sa inyo ay ang aking mga personal experience nung ako po ay nag-college dito sa Germany. Sana po ay ang wish ko sa video na ito ay makapag-inspire at sa mga hindi man ma-inspire or sa mga nakatapos na ng kanilang mga degree, sana ma-entertain kayo. May video na po akong nilabas para po continuation ng ating kwentuhan for today. May video po akong nilabas kung saan ikwento ko kung paano ako nag-aral ulit dito sa Germany ng high school. Kasi sa Pilipinas po, high school lang yung pinakamataas kong diploma. Nag-start man ako ng college pero hindi ko natapos kaya walang diploma at hindi yun nila isa-certify dito. Then, may isa po akong video na inilabas ko din kung paano ako nakakuha or nag-apply ng scholarship for college. Yun po yung parang continuation ng aking series. Continuation ng topic. So, ito po yung pangatlo, ikukwento ko sa inyo yung mga napagdaanan ko bilang isang estudyante dito po sa Germany. During that time, no nag-apply po ako ng scholarship, I was, I think, 29. Kasabay po kasi noon nag-aral ako na high school dito. So, by the age of 30, doon ako nagsimula mag-aral dito ho sa Germany na. So, nung na-approve po ang aking scholarship, nag-start agad ako ng college dito. September po ay yung mga simula ng mga classes dito. Alam ko sa Pilipinas mga June yata ngayon or middle of June. Pero dito po sa Germany ay September nag-start ang mga klase. Sa kindergarten man yan, elementary, high school, sa college, at kung saan pa mang kahit pa mag-masters ka or PhD, ganun pa din. Yun yung rules talaga na September mag-start. Meron din naman mag-start ng mid-term, pwede din yon. Pero ang normally mag-start po ang school dito ng September. So nag-start po ako ng college September 2018. I was 30 at that time. So far naman, yung mga kasamahan ko kasi nga parang yung kursong kinuha ko, Office Administration, yun ang tawag po sa German ay Kauffrau für Büro Management. So, Bachelor of Office Administration. Karamihan po sa kumukuha ng mga kursong ganon mga kababaihan. Dahil nga yung kurso na kinuha ko ay naka-adapt na for adults, for hindi yung mga katulad na ng normal na pinapasok na mga 16 years old na katatapos lang mag-high school or na-adapt parang module basis po. Yung sa akin. Kasi mga classmate ko doon, katulad ko na 30, over 30, ako yung pinakabata. Yung iba is over 40 years old na sila. Kasi kami, or sila din yung mga taong nagtrabaho ka na, tapos ka na yung iba, tapos may mga bachelor's degree na sila dito sa Germany at gusto nilang change ng trabaho or gusto silang mag-aral ulit or kung ano pa man. Kaya yung kurso namin ay talagang inadapt for adult students. At ang kurso po na yon is 3 years. At dito po sa Germany ay hindi lang yung alam ko katulad sa Pilipinas mag-aaral ka muna, theory, and then pag malapit ka na mag-graduate, tsaka ka palang mag-practical. Hindi ko na alam kung anong word, pero yung mag-training ba sa Pilipinas. Dito po ay
iba yung sa kanila. So, ang sa amin, meron kaming sa kursong Kauffrau für Büromanagement, may 12 modules po yan na pag-aaralan mo muna. Yung katulad sa akin is module 1, 2, 4. Pataas na pataas. Ang unang-una is yung mga basic. Sa computer, sa Excel, Word, yung mga basic na knowledge na nangyayari sa loob ng isang office. Yun pag-aaralan mo from module 1 to module 4. Na yun yung gumawa ka ng mga listahan, ng mga official or formal documents, kung ano yung mga rules, kung ano yung mga ginagawa, yung talagang basic na kayang gawin ng isang clerk or ng isang sekretarya or yun po. Kasi yung Kauffrau für Büromanagement is yun po yung parang level 1 ng lahat ng mga kurso regarding management or finance. Kasi meron po kaming wait, kunin ko yung libro ko kasi ma-explain or may kwento ko sa inyo or makapagbigay ako ng konting info kung ano ba yung pinag-aaralan dito sa kursong Office Administration. Kung pareho ba sa Pilipinas o kung hindi. So, tatlo po itong parang ito yung una. Since natapos po ako ng pag-aaral, hindi ko na ito binuksan. Kaya, makikita nyo, meron pa ako yung mga notice na nakalagay. So, ito po, ewan ko kung makita, pero Office, Kauffrau für Büromanagement, erste Ausbildungsjahr. Yan yung first year sa kursong ito na pag-aaralan. So, yeah, genau. Yung sinabi ko po kanina, yung 1 to 4, yan po yung sinabi ko kanina na pag-aaralan during the first year ng Schule or ng school. Nandito na yung mga basic kung ano yung mga rules na ginagawa sa opisina. Opisina man yan sa lawyer office or sa kahit anong klaseng branch, yun po ang pag-aaralan dito sa first. At kung ano yung mga process na nangyayari sa loob ng isang kumpanya. Kasi kung magtrabaho ka sa office, syempre kailangan alam mo yung nangyayari sa buong kumpanya kasi parang ang pagtatrabaho sa office ikaw yung puntahan lahat ng tao. So yung information flow yung flow of information ay nangyayari sa loob ng opisina ng pagiging isang secretary or yung office clerk, ganyan. So, yung input and output ng information nangyayari sa iyong department, kumbaga. Kaya dito po pag-aaralan yun yung unang-unang year. Sa first year po, marami kayong matututunan. At dito po, sa first year, after ng first year namin or sa akin dati, nag-aral muna kami ng theory ng around, I think, 11 months or 10 months. Natapos namin ito. Natapos namin pag-aralan yung isang libro ng around 10 months. Then, nagpunta na ako sa practicum. Or yung pinag-aralan namin after 1 year, ginamit na namin or nag-train na kami sa totoong kumpanya. So, doon po sa program ko or sa kursong kinuha ko, meron pong 2
2 times na mag-test ka, yung theory test. So, yung natapos namin itong libro, nag-theory test agad kami. Yun yung part 1. Na kasali na din doon yung yung napag-aralan namin sa lahat-lahat, and nag-test kami. Tapos, nung nag-test ka, malalaman mo naman agad yung resulta, and then you can go to training. I-train mo na or gagamitin mo na yung napag-aralan mo sa theory agad-agad sa practical. Yun po sa amin. At ang pinili ko pong branch na puntahan, yung unang-una ko pong practical training ay sa marketing. Nag-train po ako yung unang-una kong practical training is 8 months. So, you can imagine po na baguhan pa lang sa school, and then kailangan mo nang makipagtrabaho sa mga normal na worker. So, yung 8 months po na magtratrabaho ka sa kumpanya, kailangan mo din yung hanapin, kailangan mo din applyan. Hindi po yun katulad yata sa Pilipinas, ang school na ang magpipili kung saan kayo pupunta, kung saan kayo mag-train. Tapos magbabayad pa kayo ng pera. Dito po ay independent lahat ng mga estudyante. So after ng first exam ko ng theory, during that time, before ka pa mag-test, dapat nag-a-apply ka na. Kasi pag-aaralan mo rin naman sa school kung paano ang tamang pag-apply ng trabaho. Kasama po yon dito sa Kauffrau Fibero Management course na kinuha ko. Kasi may module po dito about human resources. So pag-aaralan mo din yon. So anyway, yung pinili ko pong kumpanya kung saan ako magpa-practical training ay isang consultant agency. Consultant ng mga kumpanya kung paano nila mapabuti ang kanilang kumpanya mismo. So doon po ako nag-train ng 8 months. At ang trabaho ko po doon ay nakafocus sa marketing. Gagawa ng parang network or website, basic lang, yung basic lang naman, tungkol sa iba't ibang kliyente ng kumpanya ko. Kasi siyempre yung mga ibang kumpanya, pupunta sila sa kumpanya ko to make their company better. So dun, yung kumpanya ko ang parang tutulong sa kanila para mapabuti, mapalago, makapagbigay ng inputs, and to market din or to broaden yung contacts ng kliyente namin. So ako yung gagawa ng website nila, yung parang basic website nila. Tapos kasi karamihan naman sa nangangailangan ng mga consultant ay yung mga maliliit na kumpanya din na wala pa silang sariling website, wala silang sariling logo, wala silang sariling marketing department sa kanilang kumpanya. So, yun doon nakafocus ang aking trabaho sa training na mag-post ng mga daily news sa website, mga ganyan. So far yung 8 months ko naman doon nag-enjoy naman ako. Lalo na at yung mga kasama ko doon 3 galing ng Africa, mga students na nagtatrabaho din or nagkatulad ko din. Na yung iba galing ng Kenya, and then yung iba naman is German naman sila. Pero nag-enjoy ako kasi 8 months yun, medyo matagal-tagal din yun. Then after 8 months ng aking training, tapos na agad yung 1.5 year ng aking kurso. So pero yung during kahit na wala ka sa school, doon sa yung training, gumagawa ka pa din ng report
every day. Yun po ang tinatawag na Arbeitsnachweis dito. Na nagre-report ka pa rin sa iyong boss sa school. Kasi sa school, meron naman kayong parang bitroya ang tawag or yung parang teacher nyo din. Kung sa normal na klase, may classroom teacher kayo. Meron din sa amin. Na doon kami nagre-report ng weekly kasi isusulat mo doon kung anong ginawa mo today, anong napag-aralan mo today, para makita nila kung productive ba, based ba sa curriculum ng pinag-aaralan mo yung ginagawa mo sa company. So, kailangan mong isulat doon everyday ang iyong task. At pipirmahan yun nila or ise-save yun nila at the end of the year, i-check yan nila. May progress pa ang estudyanteng ito o wala. May napag-aralan ba siya o wala. Kasi may grading system din yun. Na-grade ka din nila. Yung iba nga dati, bibisita yung school doon sa kumpanya to check your situation. Kaya, yun yung experience naman. Kahit wala ka sa school, nag-aaral ka din talaga kasi yung mga kumpanya dito ay may rules din, may law na hindi ka nila pwedeng i-treat or hindi ka nila pwedeng pagtrabahuhin or bigyan ng trabaho na outside doon sa curriculum ng iyong kurso. Halimbawa po, office administration yung sa akin, tapos ilalagay ako sa kitchen para maglinis doon. Hindi po yun pwede dito. Pwede silang kasuhan at tanggalan ng lisensya to be, kasi dito po bago makapag-invite ang mga kumpanya ng mga practicant, ng mga ganyan, kailangan may lisensya sila. So, pwedeng tanggalin yun. Kasi hindi ako binabayaran ng kumpanya kasi scholar ako eh. So, nagtatrabaho ako doon parang libre. Parang sila lang ang mag-train sa akin. Siyempre, may maitulong ka naman sa kumpanya, pero hindi ka nila suswelduhan. Libre ka. Kaya doon ko din naranasan lahat. Kahit siyempre, yung pag-edit ng text, mga basic at common na trabaho din sa isang opisina, ipapasa din naman sa iyo. Mag-photocopy, mag-laminate, anything or mag-sort ng incoming mails and then outgoing din. Ikaw din, sa'yo din yun as practicant doon sa kumpanya. So, basic. Doon ka matututo sa una. Then, after 8 months ng aking training, so, medyo na ulit ako sa parang 1.5 year na ang natapos ko sa 3 years na kurso. Then, bumalik ako sa school right after. And then, saka kami nag-start sa aming next na book. Dito po, sa second year ng kurso, doon na namin pinag-aralan yung how to work in the Einkauf. Sales. Ano ba yung Einkauf? Einkauf, yung ikaw yung bibili ng mga materials for the company. Nakalimutan ko na kung anong English. At ikaw din, dito po sa second year ng book, sa second year ng kurso, doon mo din pag-aaralan yung pagtatrabaho sa sales. Magko-compute ka ng kung magkano ba yung ano ba ang tawag doon? So lahat ng topics regarding sa kung paano mo ibenta ang yung produkto. Yun yung isang module doon. Isang module nga din yung Einkauf. Wait, ano ba ang English ng Einkauf? Sa purchasing department pala. Yun nga, yung mag-purchase ka ng
mag-purchase ng mga material na kailangan ng kumpanya at kung ano-ano pa man. Doon pag-aaralan, isang module din yon. And then, personal, that's human resources. Isang module din yon kung paano from step 1 to last step, kung paano ka mag-employ ng employee at kung paano din mag-fire. So lahat po step 1 to step kung hanggang saan. Doon pag-aaralan mo din yun, yung mga different processes sa loob ng isang human resources department. So doon mo din pag-aaralan mo din yun, or magbasa ka ng mga motivation letters sa mga applicant, yung system, kung kasi po dito yung system ng yung mga biodata na may mga personal information ng mga applicant, sinesave po lahat yun kasi meron yung tinatawag ng personal acta dito na hindi po yun tinatapon hanggang nasa kumpanya pa yung tao. So, doon mo din matitrain yung sarili mo kung halimbawa yung nagtatrabaho sa mga library. Paano nila alam na meron pa yung ganitong libro doon or saan nakalagay? Yun yung mga sistema sa loob ng isang kumpanya, doon mo pag-aaralan. Then, pag-aaralan din sa ito po yung mga second year. Ano ba yun sabi ko kanina? Yan nga. Yung marketing, and then human resources, and kung paano din mag-acquire ng client. Doon pag-aaralan sa second year. Madaming pag-aaralan. Kasi ito nga yung, sabi ko kanina, ito yung basic na kurso doon sa pagiging doon sa management department ng isang kumpanya. Kasi dito, pag nandito yung kurso mo, pwede ka na magtrabaho sa marketing, human resources, kaya lahat may basic knowledge ka. Kaya naka-compact siya. Hindi katulad, ibig sabihin, kung may mga kurso din na magtrabaho sa bangko, doon naka-specialize na sila doon. May mga kurso din na kasunod ng aking kurso na magtrabaho sa insurances. Meron din sila. Or magtrabaho sa Kostenleistungsabrechnung. Kostenleistungsabrechnung, yun po yung, meron din dito, yun po yung task, yung department sa isang kumpanya na mag-compute ng presyo. Kung magkano ba dapat ibenta ang isang produkto. Magkano ba dapat ang prices? At hanggang saan dapat magbigay ng discount. Yung mga ganon. Dito po pag-aaralan lahat about sa finances. Ito na po yung pang third year. Kaya medyo mahaba-haba yung pag-aaralan dito. Kasi yun nga sabi ko, yung module 1 to module 12 sa lahat dito. So, nung natapos po namin yung book hanggang sa, I think, 2 years and 3 months po yun. 2 years and a half. Parang 2 years and a half, natapos na namin yung mga libro. Then, nag-prepare na for the final test. After 2 years and a half. Kasi yung 6 months, mag-review ka or mag-summarize lahat ng mga information na pinag-aralan mo. May 2 months lang. 2 months lang yung preparation sa review and tapos mag-test ka. Kasi yung last 3 months
doon sa 3 years na yon ay mag-ano ka ulit, magpracticum ka ulit. Yun yung ulit yung parang practical training mo. 3 months ulit yon. Yung second test namin, ginawa namin by, I think, end of April or May. May pala, sorry. May yung test namin, final theory test, at iba namang schedule yung oral. Kasi may oral din. May oral din. So, bale, gagawin mo yun ng 2 months from April to end of May. Mag-review, hindi lang naman yung ikaw lang, no? Pero syempre sa klase, parang itatakal nyo ulit lahat ng napag-aralan nyo and then magte-test na. At ang test po dito ay whole day. Whole day. At mga kasama po namin nag-test kasi yung test po dito ay parang national. Parang sa police sa atin or mga teacher, parang may board exam. Yung mga nurses, may board exam. Dito po, meron din kahit sa office administration, may board exam din, national. Pare-pareho lang yan siya. Yung test namin dito sa province, tapos yung test nila doon sa Berlin, pareho lang. Kaya, hindi rin siya madali. Lalo na at, syempre iba naman yung hindi naman yung English. Wala mang English topic. So, lahat German. At, medyo nahirapan ako nung una kasi nga, lalo sa oral, kasi may oral dyan, yun yung oral exam namin, na pipili ka ng dalawang topic. First, yung oral exam pala, 2 klase. Pipili ka ng isang topic at yun ang ipepresent mo sa doon sa magte-test sa'yo. Para bang magre-report ka. Yun ang tawag dito. Mag-report ka. I-research mo kung ano yung about sa topic, and then i-report mo na para kayong nasa boardroom. Tapos 3 or 4 yung mga teacher sa harapan mo at ikaw lang mag-isa nagsasalita. Yun po yung isang choices sa isang choice sa oral exam. And then the second choice, kasi 2 lang po yun, yung pipili ka ng 2 modules, kasi dito po module 1 to module 12, pipili ka doon ng 2 doon, pag-aaralan mo yun, at walang training. Hindi katulad sa report, ipapasa mo yung topic na pinili mo, tapos kapag i-approve nila, pwede mo nang gawin yung report mo weeks before the test. Dito po sa second choice ay tatanungin ka nila, papasok ka sa room, then tatanungin nila ang mga questions na galing at based sa iyong piniling topic. Yun ang nangyari sa akin. At yun ang pinili ko. Ang pinili ko ay about sa module na Sekretariat oder Verwaltungsaufgaben. Yun yung module, I think module 10. Yun yung module 10. Wait. Wala pala dito. Nasa isang libro. Anyway, doon yung kaya yun ang pinili ko kasi sabi nila yung wala ka mang preparation pero at least hindi sila masyadong stricto sa pagbigay ng grades kasi nga during that day ng oral exam,
hindi mo alam yung questions na itatanong sa'yo. So, papasok ka lang doon, and then, saka mo lang, para bang spontan, yung abrupt ka na, pupunta ka doon, and then magbibigay sila ng questions katulad sa interview, tapos sasagutin mo. Based on yung natira sa utak mo, ganyan. Walang preparation. Kaya doon nila makikita kung talagang may pinag-aralan ka din or may natira sa yung utak during those years na nag-school ka. Doon lang naman. At yun nga, pinili ko. So far naman, maghihintay ka after ng tests, maghihintay ng 2 to 3 weeks para malaman yung resulta. Pero during that time na nag-wait kami ng result, nandun na kami sa second practical training. So, magte-test ka and then pupunta ka sa training. Sa training. So, while waiting for the result, nagtitraining ka ulit. At ang second na kumpanya na pinuntahan ko ay yun yung Verwaltungsunternehmen. Wait, pag-isipan, ano ba yung Verwaltungsunternehmen? Anyway, parang parang a group of company na hindi sa company nila wala silang sariling secretary or wala silang secretary office, ganon, yung then maka-hire sila ng extra company to organize their calls, organize all the paperworks. At doon sa kumpanya na yun, doon ako nagtrabaho or nag-training. Yung kumpanya na yun, Heist or Procura, yun ang tawag niya. Isang kumpanya na madaming kliyente na iba't ibang kumpanya at kami yung kumpanya na yun na pinasukan ko ang nag-organize ng lahat ng office task para sa kanila. So, meron yung today, magsisend ako ng mga paperworks for this company and then the next one. Hindi lang kami, parang yung boss namin or yung mga kliyente namin na hindi lang iisang kumpanya, kundi marami sila. At kami yung central na mag-employ ng personal, kami yung nagtatago ng mga sortiran ang tawag, arrange ng mga documents para sa iba't ibang kumpanya. Kaya yung namin, ang mga office lang dito, konti lang yung mga tao. Pero yung lager realm or yung back office kung saan maraming cabinets for different companies, doon matetest yung pagiging organized mo. Kasi parang color coding po nangyari. Color coding. This company, lahat ng tungkol at papel na dokumento dito sa kumpanyang ito ay yellow. So kahit na matanggal yung kahit maiwan mo kung saan banda yung yung papel doon, kung may nakalagay na yellow, alam mo na kung anong cabinet pupunta or kung kaninong kumpanya yung document na yon. Parang ganun. So kailangan matalas yung memory mo. Kasi ganon yung sa amin. Color coding na sa una, medyo naman siya, parang mahirap mag-memorize. Mahirap i-memorize yung mga ganon. Pero kalaunan, masasanay ka din. Magiging organized ka din as trainee. Pero yun nga, sa amin, after, ang usapan kasi, kapag dumating na yung test at yung test mo pasado ka, supposed to be matatapos ang iyong kurso ng August, pero nalaman mo na pasado ka na by July,
tapos na. Free ka na. Magtrabaho, free ka na sa August, ganun. Tapos sa amin, dahil scholar kami, meron kami, pag naipasa mo ang iyong test, may bonus ka sa gobyerno. May bonus ka galing sa gobyerno. Na 3,000 yung bonus. Na, para maipasa mo yung kurso. Yung unang test mo, naipasa mo, bibigyan ka ng 1,000. Automatic po yon, walang ibang application. Isasend yan sa'yo sa bank account mo. And then, pag naipasa mo yung second test, yung final test, kumbaga, may bonus ka ulit na 2,000, so bali 3,000 lahat yon. Kaya parang regalo nila sa'yo. So far naman, naipasa ko yon. Naipasa ko yung test. At hindi man siya kataasan, kasi ang aking, hindi ko lang mahanap yung ano ko nasa isang, hindi ko, hinahanap ko yung aking, wait, what do you call this? Yung diploma. Dito nga ho pala, wala silang celebration ng graduation. Magsiset lang sila ng date, tapos ibibigay na nila doon yung mga diploma nyo. Wala nang, katulad sa atin na magmarcha, walang ganon. Walang toga, you can go there with jeans and then, wala pong kaartihan ng mga German sa mga ganyan. Anyway, ang aking grade nung natapos ako ay 2.6. Pero ang aking average, ang aking final na result, diba, i-combine naman lahat yan nila. Pero yung ilalagay nila sa yung diploma or sa yung certificate, kasi Aufrunden ang tawag. Ano ba ang Aufrunden? So, ang nakalagay po sa aking certificate ay average grade of 3. Dito po, hindi katulad sa Pilipinas na 1 to 3 lang yata. Dito po ay hanggang 6. Ang grading system po dito ay 1 is the best, and then 6 ay failed. So, pag nakakuha ka ng 5, pasado ka pa kasi yun ang 75. Ayun nga, 1 to 6 yung grading system po dito at walang comma. Ang makikita mo sa yung certificate ay may 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala yung 2.1, 2.3. At kung sakali man, makakuha ka ng 2.6 katulad sa akin, automatic na yon na 3. Kasi i-aufrunden nila. Ano ba yung aufrunden? Bubuuin nila yung yung note, round up ang nakalagay dito. Yeah. Yun nga, yung nakalagay sa certificate ko ay 3, pero yung nakalagay naman doon na na 2.6 kasi kahit na yung certificate mo ay nakalagay yung average na grade, nakalagay pa din naman doon kung ano yung grades mo sa iba't ibang subjects naman. So far, noong natapos ako ng August 2021. At nung natapos, before pa kami matapos sa school, during my last months na nagpa-practical training, nag-apply na ako niyan sa trabaho. Kasi ganun talaga dapat. Walang sayang na panahon. Hindi yung ihintayin mo pa and then saka ka pa mag-apply sa trabaho. Hindi po yun ginawa ko kasi right after natapos ang aming final test, habang nagpa-practical training ako, nag-apply na ako ng trabaho sa iba't ibang kumpanya para ang goal right after makuha ko ang aking certificate ng August, kasi ibibigay nila yun sa'yo ng last day.
para makapagtrabaho ako ng September 1 agad-agad para hindi sayang yung araw. Wala dito yung mga pause kasi kapag mag-pause ka, di wala ka ding ainsalong sa yung pension, yung mga ganyan. At saka paano mo babayaran yung rent kung wala kang income? And during that time, I was single mom. I was a single mom yung half ng years na sa middle ng aking pagiging estudyante ay ako'y naging isang single mom. So, lahat-lahat nangyari na sa taon na yon. So anyway, nakatanggap naman agad ako ng trabaho na ang trabaho ko na ay ang pagtatrabaho sa opisina. So, praise the Lord. Dahil siguro sa hard work and yung reflection ko sa pagiging isang estudyante dito sa Germany is kayang gawin, is achievable, pero mahirap siya kasi iba yung language. Hindi katulad sa atin na English, naririnig na natin yung words na yon nung grade 1 pa tayo. Samantalang dito, magpunta ka dito and then mag-college ka ng ibang language pa at college pa. Buti sana kung halimbawa grade 1 ka lang or ano. Sa akin dati pang elementary yung German ko, so medyo mahirap siya. Pero pwede, kayang-kayang gawin kung talagang mag-exert ng effort. Kasi kung naalala ko dati, during that time na nagpunta ako ng school, grade 3 years old ang anak ko. 3 years old yung anak ko nung nag-start akong mag-college. Kasi mag-college ako ng September at nag 3 years old siya ng July. So pareho kami, dalawa kami, ihatid ko siya sa kanyang kindergarten, pupunta ako sa school. And then after ng school ko, susunduin ko ulit siya. So by that time, natapos na ako sa aking kurso, nag-grade 1 na din siya. Nag 6 years old na din siya. So, pwede na siya mag-grade 1. And, napagtagumpayan kasi hindi na sayang yung paghihirap ko dati na hanggang alauna ng gabi ako nag-aaral. Kasi, syempre, patutulugin mo pa yung anak mo. And then, tsaka kung nakatulog na siya, wala naman po ditong nani, walang kamag-anak na pwedeng tutulong sa'yo or wala kang kasama sa bahay para may magluto ng pagkain mo or mag-alaga ng anak mo. So, all in one. Pero feeling ko naman, napagtagumpayan ko siya dahil nakahanap agad ako ng trabaho na based sa aking tinapos. Right from the beginning. So, yeah. It was a nice experience. At kung gusto kong ibigyan ng inspirasyon yung iba na hindi nakatapos ng pag-aaral sa Pilipinas at nagpunta dito, may chance. Kahit na 40 years old ka pa, or over 30, or single mother, or mother of 3, pwede kung talagang gusto. Mahirap siya, pero pwede, kakayanin kung talagang mag-exert ng effort. So, thank you guys for watching. Sana na-entertain kayo or nagkaroon kayo ng idea. At sana panoorin nyo yung susunod kasi yung susunod yung topic ay kung ano yung una experience ko sa pagtatrabaho sa opisina bilang isang Pilipino. Yun po yung parang continuation ng aking story about career, about being a student, at kung ano pa man. So, yun po yung topic. Yung unang-una kung ano yung mga tinanong sa akin nung nag-apply ako bilang isang office clerk. Yun yung una-una ko pong trabaho right after ako nakapagtapos ng kolehiyo dito ay ang pagiging isang office clerk sa logistic company na nagde-deliver ng mga medical equipments ng company size.
At ikukwento ko po, 3 years din ako doon. So, see you guys! Thank you for watching. Sana po mag-like kayo at mag-iwan ng comment para mapasalamatan ko kayo. Thank you! Cheers! Wait! Hindi ko talaga alam to.